Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. At po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati na isang magandang hapon. Bueno mga idol shoutout po na sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At syempre idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ang ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Bueno mga idol ang paksa ng ating tatalakay sa mga oras nito, sanay samahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Pero syempre bago lahat, shoutout ko na sa ating mga subscriber dyan, lalo na doon sa mga bago natin subscriber. At syempre tama kayong panig ng ating bansa ng ron, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan pa rin ito dito sa napipintong rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil meron tayong mga nababalitaan na di umano, ito raw gaganaping rally ng mga Iglesia ni Cristo, hindi naman daw dapat itong pangambahan o hindi dapat pagkakayaan ng panahon dahil di umano kukunti lang naman daw itong mga Iglesia ni Cristo at napaka-liit lang ng pagdadausan sa liwasang Bonifacio. Pero may napanood tayong isang vlogger, salamat doon sa vlogger na yun, na talagang ang Iglesia ni Cristo ang pinahalagahan niya tungkol sa sistema ng rally. Mga idol, yun ang may sinabi niya na maliit lang yung liwasang Bonifacio, pero yung dadalo, milyon. At yung sakop ng liwasang Bonifacio, kung yun ang tutukuyin, hindi pwedeng sabihin maliit lang dahil mula doon sa lugar na yun, maaaring umabot hanggang Luneta, hanggang Quiapo, sa may Lungton, malawak ang magiging saklaw at baka maging sarado ang buong Maynila. At meron pa tayong napanood ng mga ibang content dyan o ibang paksa na di umano baka hindi raw payagan na ganapin sa Luneta o saan pa man yung kanilang rally. Pero mga idol, kung yan ang sistema ng kanilang mga sinasabi, kapag na-set up na ang sistema ng rally ng IAC, walang sino mang makakapigil. Totoo yan mga idol. Kaya yung mga nagnanakang pigilin dyan o sa matay dyan, pinagpapauna ko na sa inyo, mabibigo kayo dyan dahil kapag oras na nagdatingan na ang mga miyembro sa kani-kaniyang lugar na destinasyon, nabanggit ko na yan sa una kong mga video, ang bawat lokal ay may kanya-kanyang area na pagdadausan o pupuntahan. Pag yan natuloy na, wala na makakapigil dyan. At nabanggit ko na rin, organisado talaga at detalyado ang sistema ng rally ng mga Iglesia ni Cristo. Pero ganun pa man, ang Iglesia ni Cristo ay rumirespeto sa ating batas o sa ating pamahalaan. Kaya lang, yung mga nagsasabi dyan na baka hindi payagan, hindi aprubahan, wala na po sila magagawa. Dahil planchado na yan. Walang pwedeng pumigil sa gaganaping rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil ang rallyng gaganapin ito ay para sa kapayapaan ng ating bansa. At hindi lang Iglesia ni Cristo ang naghahangad na matuloy ang rally ito, kundi maging ang ibang mga sekta at ang ibang mga grupo na nag-aantabay sa gaganaping rally. Ito ay gaganapin ito sa January 13. Malapit na mga idol, ilang araw na lang At rest na ngayon, di ba? 10 araw na lang. Lulusan na nila. At yan, ngayon pa lang ay may kanya-kanyang panata na yan sa bawat lokal para sa gaganaping rally. Alam niyo mga idol, mga Iglesia ni Cristo, hindi kagaya ng ibang sekta,
Hindi yan kagaya ng ibang grupo na padaskol-daskol o yung pabigla-bigla. Yan, plansyado yan, detalyado yan, at organisado. Ipinagpapanata yan, halimbawa 1 week before, bago maganap ang kanilang ilulunsad, pinagpapanata na yan mga idol. Oo. Ay walang natin kung yung mga ibang sekta dyan na dahil makilahok, eh ganun din ang kanilang ginagawa. Pero sa Iglesia ni Cristo, anong mga aktibidad? Bago doon sumapit ang araw na yon, plansyado na dahil pinagpapanata muna yan, ipinapanalangin sa ating Panginoong Diyos para sa katuparan na kanilang gagawin. Kaya may paspas ng ating Panginoong Diyos ang raning ito na gaganapin ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, nabanggit na rin natin sa mga nakaraang video na sana yung mga makikilahok dyan, makilahok kayo ng maayos at kung ano ang kalakaran ng Iglesia ni Cristo at kung anong agos, sabi nga, ipabay na lang kayo para maging mapayapa at maging mahinahon ang raling idadaos na ito. Dahil sa totoo lang, uulitin ko na naman, hindi pagmumulan ng kaguluhan ang Iglesia ni Cristo. Kaya lang, marami talaga mga vloggers dyan, maraming mga taga-media dyan na naninira, sinisiraan ang sistema ng Iglesia ni Cristo. Pero yan, hindi na yan bago sa pamahalaang Iglesia dahil nakalagay naman sa Biblia yan. Magsusulputan at lilitaw ang kung ano-ano mga pag-uusig o kung ano-ano mga patikon dahil sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya mga idol ang Iglesia ni Cristo, inuulit ko, nalalapit na ang kanilang takdang inilunsad para sa rally. O ilang araw na lang, ilang tulog na lang, magaganap na yan. At hindi lang natin alam kung ilang araw gaganapin yan o ilang oras o sila nakakaalam yan, pero subaybayan na lang natin para mas maganda, di ba? Tama mga idol? Kaya yung mga iba natin mga kapwa-vlogger dyan na kung ano-ano nung binabati ko sa iglesia, huwag naman po tayo ganun. Oo, mali ng tama, doon tayo. Huwag tayo doon sa nakarinig lang ng huwag tayo doon sa nakarinig lang tayo ng ganun eh. Papatulan na natin agad. Hindi ganun. Oo, kailangan matuto tayo mag-observe sa ating sarili. At kung ano man ang mga nakikita natin at mapakinggan natin sa mga ibang mga taga-media dyan o mga vlogger dyan, eh huwag natin agad paniniwalaan yan. Bagkos, mag-observe tayo, pag-aralan natin kung kanilang mga sinasabi, kung totoo o kanila lang yun. Di ba? Tama? Yan mga idol. Pero isa lang masasabi ko, wala nang makakapigil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga nagpapalabas dyan na nagsasabing hindi matutuloy, kesyo at kasabante raw, ang Iglesia ni Cristo pag nagplano, dire-diretso. Kaya nga hindi basta-basta sumasabak sa kung ano-ano ang Iglesia ni Cristo dahil pag sila nag-umpisa, tuloy-tuloy na't walang makakapigil. Rain or shine, tuloy yan, mga idol. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya doon sa mga ibang mga kapwa natin vlogger na kung ano-ano mga sinasabi at pamumula sa Iglesia ni Cristo, sa inyo yon. Oo, sa inyo lang yon. Pero sa tunay na kaganapan, malalaman natin yan sa January 13. At kung matutuloy yan, gaya ng ibang ipinangangamba, hindi may iwas sa mga ngamba yung iba dahil magkakabuhol-buhol sigurado ang traffic yan. At ang mga karsadang mahahagip ng rally na yan, siguradong hindi madadaanan. Sarado yan. Oo. Yun ang sinasabi siguro ng iba natin mga kaibayo sa rally ito na gagawa lang daw ng kaguluhan ng iglesia. O, marahil ang sinasabi ng gagawa ng kaguluhan, yun nga, magkakabuhol-buhol ng mga traffic, magkakalito-lito mga sasakyan kung saan dadaan. Eh, alam na nila nakatakda ang araw ng rally ng iglesia. Huwag na silang gumala pa kung saan na kung saan ang focus ng rally ng iglesia. Oo, di ba? Tama? Ngayon, doon sa mga makikilahok, okay lang yun. Kasi alam naman nila na talagang pag nag-rally, ang mga masasakop na lugar, mahirap daanan.
Pero nabanggit ko na sa mga una kong video, ang rally ng Iglesia ni Cristo ay may kanya-kanya silang mga iskan na mamamahala at mangangasiwa sa katahimikan at kapayapaan ng bawat area na kanilang nasasakupan. Ganun yan. Ang bawat lokal kasi, nabanggit ko na yan, may kanya-kanya silang mga iskan na siya mangangasiwa ng katahimikan at kapayapaan. Kaya dyan, yung sinasabi rin isang vlogger na baka daw may magpapanggap na Iglesia ni Cristo, magpapakilala, tapos pag in-interview, sasabihin, binayaran lang sila. Ganun. Hindi po mangyayari yon. At yung mga magpapakilala ng ganun, hindi po totoo yun. Hindi totoong iglesia yon. Kasi ang tunay na iglesia, halimbawa, meron kayong i-interviewin, magpapanggap na iglesia, tignan nyo yung simbolo. Nabanggit ko na yan, may mga simbolo ang Iglesia ni Cristo. Diyan nagkakakilalanan ang mga magkakapatid sa iglesia sa pamamagitan ng simbolo. Kaya kung mag-i-interview ka at nakita mo walang simbolo yung interview mo, magpapanggap na sa iglesia, mabubuking yan. Oo, pwede mo agad itimbre yan doon sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Lalo pag in-interview mo siya, puro paninira sa iglesia ang sasabihin niya, timbre mo agad, huwag mong ililihin. O, sabi mo kagad, meron kami na-interview rito, Iglesia ni Cristo, ganitong lugar. O, pakisuri nyo kung tunay na iglesia ito. O, dahil baka ito infiltrator, nagpapanggap lang para sirain ang inyong kaisahan sa mapayapang pagrarally. Ganun lang po, tanging may tutulong ng ating mga kapwa-vlogger o ating mga reporter na makaka-encounter at mag-i-interview ng mga iglesia. Pag naramdaman nyo parang hindi sila tunay na iglesia, pagbigay alam nyo agad sa mga tunay na Iglesia ni Cristo para kung sakali nakahanay sila sa linya ng iglesia, mabubuking yan dahil ang Iglesia ni Cristo may pagkakaisa. Bibigyan na kita ng clue kung ikaw isang reporter o isang vlogger na gusto mo mag-interview sa Iglesia ni Cristo para malaman mo na tunay ang iyong i-interview na iglesia. Ang una mong itatanong kung anong lokal siya. Yan. Pag nasabi niya kung anong lokal siya, isa yun. Kaya yung mga in-interview dyan, palibasa wala rin alam sa sistema ng Iglesia ni Cristo. Kung anong sabihin, yun na lang. So, kailangan, alamin mo muna yung sistema ng Iglesia ni Cristo bago ka mag-interview sa Iglesia ni Cristo. Para masiguro mo na ang in-interview mo tunay na Iglesia ni Cristo. Diba? Tama mga idol? Okay no, mga idol ha, salamat na marami sa nagsisadali ditong ating programa. Sinamaan nyo ko at nawa nakapulot kayo ng sa maikling programa ito, nakapulot kayo ng idea at nakakuha kayo ng magandang informasyon. Okay no ha, ito po muli yung lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Ay pagkaman lang, nagpapaalam. At kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. Kung may mga katanungan kayo, ganun din. Para patalakay natin sa mga susunod pang video. Okay no, ang tabayanan nyo ha, nalalapit na, ilang araw na lang, oh. Kung inyong likod, si Boyet, paalam!